Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. Maawa po naman kayo at maglambing lang ng konti, paki-like, paki-share naman itong ating video. At kung gusto niyo itong video na ginagawa ko ay paki-hit ng notification bell para naman tayo magsama-sama pa sa susunod na mga panahon or sa mga gagawin ko pang video. Ito na, pag-usapan natin itong pangyayari. Ito, malaking balita ito at napaka seryosong balita. Dahil tumawag itong si dating Presidente Rodrigo Duterte kay dating spokesperson na at legal counsel ng Presidente dati na si Salvador Panelo. Tumawag itong ating dating Presidente dahil magsasampa daw ito ng kaso kay Antonio Trillanes. Siguro itong si Rodrigo Duterte, itong ating mahal na presidente, ay naprovoke na talaga at nainsulto sa mga ginagawa ni Trillanes doon mismo sa Quadcom hearing. Ano bang pagitan lang nila dalawang tao at kunting-kunti na lang parang malabay na ng mikropono eh. Hindi natin nakatiis itong si Rodrigo Duterte. Hindi ko masisisi itong matandang ito dahil kitang-kita may nakahagip ng video, may nakakuha ng kamera doon na sa tagiliran na pinoprovok talaga, pinoprovok itong si Presidente Duterte. Parang ginagalit yung ano bang tawag sa Tagalog yan? Parang binubuisit talaga si Duterte. Habang nagsasalita din ito si Trillanes doon sa tagiliran. So, siguro kahit sino naman kahit mataas ang ating pasensya kung ganun ang mga pangyayari, kitang-kita doon kasi si Trillanes na uh, nagsasabi na, "Oh, ano, wala ka na. Wala ka na sa pwesto, wala ka na magagawa." Oh, ano? Sino ba hindi magagalit sa ganyang pag-uugali, 'di ba? Wala talaga siyang katiting na respeto kang Presidente Rodrigo Duterte. Kaya nga nagagalit itong si nakikita nyo mga guys, nakikita nyo si Salvador na itong dating yung katuka ni Salvador Panelo, itong si Miguel Dia. Tinuturo niya si Trillanes, huwag ka naman ganyan. Sumusubra ka na. Pinagsabihan ni Miguel Dia itong si Trillanes sa behind the scene. Hindi nakukuha ng kanilang mga boses at pero may nakahagip ang kamera sa mga pagtatalong yan. Kaya napaisipan siguro ng gusto nitong si Rodrigo Duterte at maraming nasaktan sa kanyang pamilya at napag-usapan siguro nila ito na kailangan ng disiplinahin itong si Trillanes dahil sumusobra na ito. Iwan ko kung ano bang nangyari sa utak ng taong ito, no? At sinabi naman ni Duterte na walang katotohanan yan. Mga figure lang yan. Bakit nakuha niya sa bangko yan? Isipin niyo mga guys, bakit nakukuha niya ang mga figure na yan? Yung mga pera na ipinakita niya dyan sa Senado, may slide pa. Mayroong ginagawang slide doon. May mga figure, mga pangalan ni Pulong, pangalan ni Inday Sara, ni Baste, at ni Hanilit Abansin niya. Bakit nakuha niya yon na mayroon mang tinatawag na bank secrecy law? Kung sino man ang nagbigay niyan, abay, napakatapang naman ng taga-bangko na yan. Dahil makukulong siya. Mayroon tayong balaod or batas. Sa Bisaya, balaod yung batas. Mayroong batas na ipinagbabawal na sikreto lahat ang mga transaksyon at kung ilan mang ang pera mo dyan sa bangko. At kailangan walang makalabas. Not unless kung
may order sa korte. Yun, doon pa lamang makakuha ang isang personalidad ng mga ebidensya or ng figure kung magkano ang pera ng isang kanya nung inakusahan niya. Naku, humahaba na tayo. Nadala ko sa aking you know. Ito. Atin ang pakinggan na natin itong si Salvador Panilo. Kinausap ni President Duterte. Kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan. Si PRD pala ang tumawag. Tumawag pala siya para kausapin itong si Sal na mag-aakyat na ng kaso itong ipapapile siya ng kaso laban kay Trillanes. Hindi pala siya Trillanes, gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Boom! Libel cases against him. Ikaw yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Katapusan na ito, guys. Sabi ko na isang katiting doon, wala. Totoo yan. Alam nyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kapalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Nako. Oo nga, napansin ko doon sa slide na ginagawa na ipresenta niyang si Trillanes. Yung napansin ko yung avance double C. Hindi talaga mabasa na avance na. Parang vaccine kung babasahin mo. Oo, tama. Napansin ko yon. Parang vaccine ang nakalagay. Double C. Nakalagay doon sa yung mga ebidensya na inilatag na itong kurukungho na ito. Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Pailan nyo lang ng yung hollow block yan. Baka pwede hollow block ang i-file dyan. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin si Analit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mga ilang oras yun, 12 hours para Ano 12? Kawawa naman ito si tatay. Hindi na kumakain. Dito tulog kasi hindi na daw kaya. Antok na siya. Pero, nako, kung sinabi nilang hanggang alas 6, pipilitin niya ang katawan niya. Yan ang isipin nating mga Pilipino kung gaano tayo kamahal at kung gaano tayo binigyan ng
ano bang tawag dito? Kung paano niya pinanindigan ang kanyang pagka-presidente sa atin, di ba? Ang kanyang pagkatatay. Yun ang isipin natin. Yung mga trolls dyan, yung mga loyalista, mga loyalustay. Oh. Hindi man totoo yung loyal kayo dyan kay Marcos. Loyal lang kayo kasi binabayaran kayo. Ito sa amin walang bayad, libre ito. Libre itong aming pagtatanggol kay Duterte. Tandaan nyo yan. 12 hours. Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 now? 14 kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun eh. Ikaw gising na gising ka. Yun, doon ako nakalamang. Ako, Night person ako. ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog na ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong Paano makatulog na siya ang center of attraction doon? Oo. Siya ang niratrat ng mga katanungan. Di ba? Sabi pa nga ni BP Sara sa ibang interview, itong si tatay niya daw, Digong, itong si tatay niya, yung papa niya, ay kung i-rate niya sa kung best actor, yung mga ganon, rate sa 1 to 10, 12. Nasa 12 ito. Best dramatic actor. Bakit kaya nasabi yan ni BP Sara? Dahil alam ni BP Sara na hindi galon si President Duterte magsalita. Pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Hindi yun si Duterte. Ang totoong Duterte na nagsalita doon sa Quadcom dahil ang totoong Duterte, nako! Himala nga. Bakit tone down itong si Duterte doon? Yung kanyang boses ay nasa baba lang. Himala na nasa baba lang ang kanyang boses at kanyang ugali na palaban ay bumababa din kasi matalino eh. Hindi siya yung palaging bira ng bira. Kung sa Bisaya pa yan, maro itong si Duterte. Ano bang tawag doon yung ano bang tawag doon sa klaseng tao niyan yung maya. Kalimutan ko tuloy. tanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Nako po. Nako. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo eh. Tama po, tama. Yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan eh. Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat. Ang pinagtataka ko lang, bakit nakakuha itong si Trillanes? Dapat bangko. Tama ang sinasabi ni President Duterte. Hindi man tayo abogado, pero may konti tayong alam tungkol sa ganyang mga transaksyon kasi may bangko rin naman tayo. May mga accounts din naman tayo. Konting pera, di ba? Bakit may figure siya? Hindi siya dapat ang magsasabi ng ganyang figure, ganyang pera, kung hindi mismo ang taga-bangko. So, hindi tayo maniwala sa kanya dahil hindi naman siya bangko. Hindi naman siya manager ng bangko. At kung ang manager nga hindi pwedeng magsabi sa kahit kanino, kung walang order ng korte. Diba? So, 120%
walang katotohanan yang si Trillanes na yan. Dapat malaman ng tao totoo at hindi. Kaya Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Saka wala namang magbibigay ng bangko ng gano'n. May secret. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli Di Castro. Wala ka Nako! daw sa... Ito na naman itong si Kabayong Noli Di Castro na ako'y ipinanganak na nung Vice President yan si Noli. Hindi ko nga alam na naging vice pala yan. Kasi kung naging vice talaga siya, kilala ko siya. Ang pagkakilala ko sa kanya, yung magandang gabi bayan. Yung reporter doon na wala. Tingin ko dito kay Noli Di Castro, mas matalino pa ako dito. Gawi siya sasalita walang. Nako. Buti pa ako kahit Bisaya ay nakapagtagalog. Siya naging vice presidente, naging sikat na commentator, naging sikat na reporter diyan sa ABS-CBN, pero minsan hindi ko narinig na nag-English yan. Buti pa ako na Bisaya lang nakapag-Tagalog. No? Yang si Noli Di Castro walang yes yan. Kahit yes. Yes or no lang yan. Napakahilas itong si Noli Di Castro na magsabi na wala man siyang nagawa na kabutihan sa bansa natin kahit naging vice president pa yan. Sumikat lang yan at naging batikang commentator kasi magandang boses Kinukuha yan ng mga TV. Yung ganyang mga boses. Mas mabuti pa yung si Peter Musngi, yung ginawa ng IBS na tagapag-report ng TV Patrol. Bakit ito pang si Noli Di Castro? Dahil ba maganda ang kanyang pagkabitaw ng magandang gabi, bayan? Ganun lang. Si Peter Musngi. Idol ko kasi si Peter Musngi. Dito sa ABS-CBN. In the service of the Filipino weather. Okay, tuloy na tayo. Salita, bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa Ako, nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun, nung 2016 pa, kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account, yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Kailan nga palang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog pa ako. Dapat talaga matulog. Kawawa naman, sir. Kakawawa si sir. Ayaw mo pa umuwi. Gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Basti. Pero dito... Especially Inday, kasi national siya. Teka muna. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo, sa totoo lang, Sal, Jamming lang yung kang tatay na hindi siya tatakbo para ganahan itong si yung nasa Davao na anak ni Prospero. Yung si Nograles para ganahan na baka
Hindi na tatakbo. Jamming lang yun, oy. Tatakbo itong si President Duterte pagka mayor. Okay? Ito since may mga panaginip tayo. Ito daw hindi daw. Akin lang. Itong si President Duterte, mananalo itong mayor. Tapos, pag mananalo na siya, si Baste ang kanyang vice. Alam mo, dudang ako. 1 month o 2 months o 3 months, magbibitiw ito sa pwesto para itong si Baste ay ang magiging mayor na naman. Gusto namin yun. Gusto namin yun. Nograles. Hindi si Mig Nograles, yung kuya niya. Carlo. Ay, Carla. Yung pag ganun-ganun, nagsayaw-sayaw sa TikTok. Ginoo ko itong si Carla. Retired na, matanda na ako, retired na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang Pilipinas na kagabi. Ito naman si attorney. 73, 80 na yan. Ang galaw. Wag naman nating kahit gusto pa natin, pero kung ako ang tatanungin, ayaw ko nang isugba si President Duterte doon sa kapahamakan. Kaya na pag engage pa niya sa politika, ayaw ko nang mag-engage sa politika si President Duterte. Gusto ko siyang nasa bahay na lang siya, pasyal-pasyal. Hindi ako ang klaseng tao at klase na supporter na porque gusto mo ng aksyon, sige, kaya pa yan. Hindi ako ganon. Gusto ko si President Duterte ay makapagpahinga na naman habang hindi pa siya kinukuha ng Panginoon, ma-enjoy niya ang kanyang life. Deserve niya yun Napakalaking binigay niya. Napakahaba na ng panahon na ibigay niya sa mga tao. Pagtulong na sa mga tao sa Davao at lalong-lalo na sa buong Pilipinas nang maging presidente siya. So, kailangan niya na magpahinga na. Huwag na nating sabihin natin, huwag na nating isulsulan pa na apil-apil pa dyan sa politika. No. Pahinga ka na, tatay. Pagkatapos ng eleksyon mayor, mag-resign ka at si Basti ang presume mo. Okay. Pero, yun, 14 hours yun. Kaya gusto ko na magpahinga. Kaya lang sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang mukalakad yan, sponsored yan. Sure yan, sure na sure. Walang pera yan. Hindi maglakas ang loob yang si Trillanes kung walang nasa likod or kung hindi pa nag-sponsor itong mga ngagba. Taka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita na lang kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng liberate. Sige, pag hindi kawawa ka, magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba? Kuhang-kuha ko ito si Presidente. Kailangan niyang linisin ang pangalan niya na dinumihan itong animal na Trillanes, di ba? Kasi baka sabihin ng tao na totoo yung itong natural, di ba? Baka sasabihin talaga ng tao na totoo yan kasi wala silang hindi sila umiimik. Kagaya ng kay Bongbong Marcos ngayon na
wala man lang ginagawa sa mga isyu ng kanyang pagpulburon. May mga video pa. So, hindi ginagaya yan ni Duterte. Kailangan niya ng patunayan na wala talaga. Para at least, kung kukunin na sa ng Panginoon, ang maiwan ng alaala sa mga tao sa kanya ay siya talaga ang the best president of all times. Magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi mo magsabi na hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung ano ang totoo. May pera ako sa bangko. Alright, yun na. So, yun, no? Nagdesisyon na itong si Presidente Duterte na magpa-file ng kaso laban kay dating Senador Sonny Trillanes dahil ito sa kanyang ego or naisip niya na baka iisipin ng sambayan ng Pilipino na totoo ang mga paratang ni Trillanes kung wala siyang gagawin. 'Di ba? At baka maunahan pa siya na maunahan siya ni Lord, kukunin siya na hindi naman lang siya nakapagpaliwanag sa mga tao. So, ngayon pa lang, binibira na ito ng mga kaso para naman malinis ang pangalan na napakalinis na gustong dumihan itong si Trillanes. So, yun mga kaibigan, kung meron kayong mga comment, well, post, comment below. Bye! Maraming salamat.